Ang biggest winner sa NBA Draft Lottery ay Dallas Mavericks nang malakin nila ang number 1 overall pick para sa 2025 NBA Draft. Wag naman sanang i-trade pa ni Nico Harrison. Sa pre-lottery dapat papatak ang Dallas ng number 11. Tinanggal nila yung isang 1 kaya naging number 1. Ang number 2 naman San Antonio na dapat papatak ng number 8. So winner din sila sa lottery na yon. Ang number 3 Philadelphia. Pero ang biggest winner talaga din na maituturing Brooklyn. 4 na pick sa first round na may total silang 5 sa 2025. Kasama na doon ang second round. Parang OKC yung datingan ng Brooklyn. Lalo pang na-excite yung mga GM na makita nila yung drop combine measurement para kay Cooper Flagg. 6'7 ang height na merong 7 feet wingspan na nasa 8'11 ang standing reach. Tumangkad pa siya ng 1 pulgada after ng 1 taon. Papasok ng draft lottery, nag-declare si Cooper Flagg pero pwede siyang mag-withdraw. Ang alam ko rin binago yung rule dito na kapag nakasali sa combine hindi na siya pwedeng umayaw. Ang report kasi doon, kapag nakakuha ng number 1 overall, maalin sa Hornets, Wizards at Jazz, hindi sasali si Cooper Flagg at magwi-withdraw siya sa NBA draft. Mag-iintay siya ng 1 taon pa, parang ginawa ni Harrison Barnes dati na bumagsak yung draft stock niya. Ang pinaka-disappointing naman at pwedeng bumagsak ang draft stock si Ace Bailey dahil sa ginawa ng Raptors. Nilagay kasi nilang 6'10 ang height niya sa official lineup ng kanilang team. Pero pagpasok ng draft combine, 6'7 and a half ang height nitong si Ace Bailey. Umurong ng halos 2 pulgada. 7 feet ang wingspan, 8'11 ang standing reach. Halos katulad ng kay Cooper Flagg. Pero prior din naman kasi dun sa draft combine, si Cooper Flagg nilist ng Duke ng nasa 6'9". Ito yung sa NCAA bago siya maglaro. Kaya umurong din yung height niya. Yung ibang mga fans nagduda sa NBA kung bakit yung isa sa merong pinakamababang chance na maging number 1 overall ang nakakuha. Ang Dallas kasi pang-4 sa history na may pinakamababang chance na nakakuha ng number 1 overall. Parang nangyari dati sa Bulls na makuha nila si Derrick Rose. Wala ring team ang nakakuha ng number 1 overall pick since 2019 nang binago ng NBA yung lottery. Kahit pa sila yung merong worst record. Ito rin di umano ang first time na magkakaroon sa franchise ng Dallas ng first overall pick sa kanilang franchise. Pero natawa pa doon ang mga fans ng Lakers dahil kapag tumaba si Cooper Flagg, iti-trade din ng Dallas sa LA. Ang pinaka-worst pa nangyari doon, nag-flip coin ang Dallas at Bulls. Natalo yung Bulls sa flip coin kaya pumatak sila ng number 12 or na-stuck sila doon. Kaya yung Dallas nakalusot pang makasali sa number 11 pababa hanggang nakuha nila yung number 1 overall. Under fire tuloy ang Bulls sa mga fans nila dahil natalo sila sa flip coin para sa number 1 overall pick. Na-trigger tuloy yung mga fans ng Bulls sa management dahil nawala sa kanila yung pagkakataon. Pero kahit naman manalo yung Bulls sa flip coin, hindi pa rin sila siguradong makukuha nila yung number 1 overall dahil sa Sixers at San Antonio. Nasa Mavericks pa rin naman kasi yung combination ng number 1 overall pick at posibleng makuha rin naman ng Sixers at San Antonio yung combination na yun. Kahit nasa Dallas yung number 1 overall pick ngayon, nagkakaroon agad ng mga discussion kung iti-trade nila yun para makasali sa Giannis trade sweepstake. Si Nico Harrison pa naman yung GM nila. Hindi makakaayaw di umano ang Bucks kung tatargetin ng Dallas itong si Giannis para makapag-content agad sa playoffs next year.